Sa panahon ngayon, parang lahat ng bagay, kailangan may label, kailangan may status update, kailangan Facebook official. Kapag walang post, parang hindi totoo. Pero paano kung ang pag-ibig ay dumating sa'yo sa pinakatahimik at simpleng paraan? Yung walang fireworks, walang grand gestures, pero sa pool hanggang sa buto. Ako nga pala si Gio. At ito ang kwento namin ni Mark. Isang taon na ako nagtatrabaho bilang customer service representative sa isang call center dito sa Makati. Alam naman natin ang buhay sa BPO. Puyatan, kape, yosi, at paulit-ulit na calls. Para kang robot. Pero nagkaroon ng buhay. At kulay ang rutinang yon. Simula nung makilala ko si Mark. Si Mark yung tipo ng lalaki na imposibleng hindi mo mapapansin. Hindi dahil sa sobrang gwapo niya, kundi dahil sa energy niya. Siya yung joker ng team. Maingay, mapang-asar, at laging may dalang kwento. Ako naman, ako yung exact opposite niya. Tahimik lang ako. Observer. Tagatawa sa mga joke niya. Kahit minsan, corny naman talaga. Ewan ko ba kung paano kami naging close. Basta isang araw, naging automatic na lang. Sabay kaming nag-break. Sabay mag-yosi. Kahit hindi naman talaga ako smoker. Naging second-hand smoker na lang ako. Para lang makasama siya. At sabay kaming umuwi kasi pareho kami ng ruta. Wala kaming pinag-usapan na tayo na ang mag-best friend. Pero yung mga nangyari sa mga sandaling iyon, sobrang gaan ng loob ko sa kanya. At aaminin ko, sa bawat tawa niya, sa bawat tapik niya sa balikat ko, may nabubuo sa loob ko, higit pa sa pagiging kaibigan. Pero tinago ko yon, kasi mas mahalaga na sa akin ang presence niya kaysa sa risk na baka mawala siya dahil lang sa feelings ko. Hanggang sa dumating yung gabing nagpabago ng lahat. Pagkatapos ng shift namin, mag-aalas 6 ng umaga, nagyaya siya na kumain. Pre, gutom na ako. Tara sa McDo. Sabi niya, habang inaayos ang bag niya. Sumama ako syempre. Automatic na yun. At habang kumakain kami, ramdam ko yung bigat ng talukap ng mata ko. Bumababa yung epekto ng kape sa sistema ko. Nakatulala na lang ako sa kanya habang nagkukwento siya tungkol sa mga naging bastos na color niya. Pre, tulog na ako. Zombie mode na. Sabi ko, sabay hikab. Tumigil siya sa pangunguya. Tinitigan niya ako. Iba yung tingin niya. Hindi yung nakasanayan kong mapang-asar na tingin. Seryoso at may halong kaba. Pre, sandali lang. May itatanong lang ako. Sabi niya. Napailing ako. Inaantok na talaga. Ano ba yun, pre? Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Kung di mo sasabihin crush mo ako, matutulog na ako. Nabuhayan ako ng dugo. Nawala yung antok ko sa mga sandaling iyon.
Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tinitigan ko siya. Iniintay kong babawiin niya at sasabihin, joke lang, sabay tawa ng malakas. Tumawa nga siya. Pero yung tawa niya, parang pilit. Parang may takot. Parang gusto niyang bawiin. Pero gusto rin niyang panindigan. Kung oo, tugtong pa niya. Naguluhan ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang nag-a-auto-dial. Sa sobrang panik ko, nasabi ko na lang na, ano? Agad siyang umiwas ng tingin at tumawa ulit. Wala, joke lang. Seryoso mo naman masyado. Tara na nga, uwi na tayo. Hindi ko siya kinonfront. Hindi ko tinanong kung bakit niya sinabi yon. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya na hindi yun biro. At mula nung gabing iyon, sa McDo, may nagbago. Hindi kami nag-uusap tungkol doon. Parang bula na lang na nawala sa hangin yung insidenteng iyon. Pero ramdam ko, nag-iba ang dynamics namin. Mas maging maingat siya sa mga biro niya. Hindi na siya tumagal makipagtinginan. Pero kahit hindi niya sinasabi, nababasa ko sa kilos niya na pinipigilan niya ang sarili niya. At ako, lalo lang lumalim ang nararamdaman ko. Isang linggo ang lumipas. Biyernes noon, payday. Kaya nagyaya ang team na mag-inuman. Regular na inuman lang. Beer, sisig, chichirya, at videoke. Masaya ang lahat. Pero napansin ko si Mark. Ang bilis niyang uminom. Sunod-sunod. Tapos, ang tahit-tahimik niya. Hindi siya yung Mark na bumibirit ng eraser head sa videoke. Nakaupo lang siya sa may sulok habang hawak ang bote ng Red Horse. Nilapitan ko siya. Pre, ang lakas mong uminom ngayon ah. Baka parang may problema ka ata. Tumingin siya sa akin. Mapungay ang mga mata niya. Ewan ko. Hindi, wala akong problema. Trip ko lang to. Tumawa ako para pagaanin ang mood niya. Pero nanatiling seryoso ang mga mata niya. Alam mo yung tingin na parang sumisigaw? Yung tingin na punong-puno ng salita pero walang boses. Ganoon kung ilarawan ko. Nagkatinginan kami ng matagal. Hindi yung awkward na tingin. Ito yung tingin na parang nagtatanong siya. Alam mo naman, di ba? Bakit hindi natin pinag-usapan? Sabi niya, baka lasing na ako. Tumango lang ako. Pero sa isip-isip ko, lasing ka man o hindi, alam ko namang may gusto kang sabihin. At alam ko rin kung ano yun. Hindi ko lang siya pinipilit. Gusto ko, kung magsasalita siya, kusa. Gusto ko, sigurado siya. Ayokong sisisihin ang alak kinabukasan. Natapos ang inuman ng hating gabi. Nagyaya si Mark na sabay na lang kaming umuwi. Gaya ng nakasanayan. Pero imbes na sumakay agad, naglakad muna kami. Tahimik lang kami habang binabaybay ang madilim na kalsada
ng Makati. Pareho kaming may gustong ilabas. Pero walang gustong magbukas ng pinto. Biglang huminto si Mark. Wala nang tao sa paligid. Medyo madilim na. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa isang poste ng ilaw sa likuran niya na nagfi-flicker pa. Parang horror movie. Pero romantic ang dating sa paningin ko. Gio? Tawag niya. Seryoso ang boses niya. Bakit? Kailangan kong sabihin sa'yo. Bahala na. Huminga siya ng malalim. Parang nag-iipon ng buwelo para tumalon sa bangin. Alam mo yung pakiramdam na parang nauuna na yung puso mo sa sagot. Kahit hindi pa tapos yung tanong. Ganon yung nararamdaman ko nung nasa McDo tayo. Napalunok na lang ako. Ito na yun. Yung moment na hinihintay ko. Pero ito rin yung moment na kinakatakutan ko. Ano yun? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Medyo garalgal ang boses niya. Mahal kita, Gio. Hindi bilang tropa. Hindi bilang kaibigan. Alam kong awkward. Alam kong baka mailang ka. Pero totoo to. Matagal na. Nanahimik na lang ako saglit. Hindi dahil naguguluhan ako. Kundi dahil ninanamdam ko yung bawat salita. Kalmado lang ako. Sobrang kalmado ko nun. Kahit matagal ko ring alam. Matagal ko ring hinihintay ang pagkakataon na yun. Alam ko. Sagot ko ng mahina. Medyo napaatras siya. Halatang gulat. Ha? Alam mo? Napangiti ako. Oo, halata ka naman eh. Hinihintay ko lang na sabihin mo. Hinihintay ko lang na magkaroon ka ng lakas ng loob. Hindi kami nagyakapan, gaya sa pelikula. Hindi umulan bigla para maging dramatic. Pero nagkatinginan kami ulit. At sa pagkakataong to, wala nang tinatago. Wala nang pader. Napatingin ako sa poste, sa likod niya. Yung ilaw na patay sindi. Natawa kami pareho. Ang swerte mo naman, biro ko. May pa-background effect pa. Yung pag-amin mo, kahit low budget. Natawa siya. Yung totoo ng tawa. Pwede rin, di ba? Kahit low-key. At doon ko napatunayan, hindi mo kailangan ng fireworks. Hindi mo kailangan ng grand gestures. Minsan, sapat na yung isang sirang poste ng ilaw at yung taong handang magpakatotoo sa'yo. Mark, sabi ko, anong gagawin natin? Ito, sabi niya, sabay turo sa aming dalawa. Tayo. Pero, Gio, pwede bang chill lang muna? Wala mo ng label. Wala mo ng in relationship sa Facebook. Basta alam nating may something. Basta alam nating espesyal tayo sa isa't isa. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Oo naman. Hindi ko naman minamadali to. Ayokong sirain yung meron tayo sa pagmamadali o sa pressure ng ibang tao. Sabay kaming huminga ng malalim. Walang malaking kontra. Walang resolusyon. Pero
Pero pareho naming alam. Ayos kami, basta magkasama. Simula ng gabing iyon, wala nang biglaang pagbabago sa amin ni Mark sa trabaho. At yun, ang pinaka nagustuhan ko. Kami pa rin, yung magkatropa at nagkakakulitan. Kami pa rin, yung mag-aasaran. Hindi namin kailangang ipangalantakan sa opisina. Pero sa mga maliliit na bagay, doon mo makikita. Mas naging totoo ang lambing. Tulad ng simpleng pagtagal ng sulyap niya habang nagtitimpla kami ng kape sa pantry. Yung mga ngiti niyang ako lang ang nakakakita. O yung minsan, bigla na lang niya akong aabutan ng milk tea sa station ko habang busy ako sa calls. Ang tamis nito Baka ma-high blood ako. Biro ko minsan. E di sabay tayong uminom ng maintenance pagtanda natin. Sagot niya, sabay kindat. Napailing na lang ako, pero may kilig ako na nararamdaman. At inaamin ko yun sa sarili ko. Yun ang magic ni Mark. Napapagaan niya ang mga bagay na madalas ay seryoso. May mga pagkakataon din na sabay kaming kumakain sa simpleng karinderya sa likod ng building. Yung turo-turo lang. Nandun kami sa gilid. Tahimik na kumakain ng adobo. Tapos, bigla siyang magsasalita sa gitna ng katahimikan. Gio, okay lang ba to? Tanong niya. Ang alin? Ito. Tayo. Wala pa namang label. Pero alam mong may something. Okay lang ba? Chill lang muna tayo. Tumingin ako sa kanya. Oo naman. Sapat na sa akin to. Ang mahalaga, totoo tayo sa isa't isa. Minsan naman, sa biyahe pa uwi, isang gabi, sakay kami ng bus. Puno yung bus. Siksikan. At katabi ko siya. Wala kaming imikan. Pagod na pareho. Wala ring music. Tanging ugong lang ng makina at mahinang usapan ng ibang pasahero ang naririnig. Maya-maya, naramdaman ko ang bigat ng balikat ko. Sumandal pala si Mark. Pumikit siya at natulog. Sa sandaling iyon, habang nakasandal siya sa akin, tinatahak namin ang EDSA. Naramdaman ko yung sinabi niyang kapanatagan. Wala kaming label. Walang kami na. Pero malinaw sa akin na merong tayo. Sabay na ako, nasasabay kaming uuwi. Sanay na akong hawakan yung extra na siopaw na binibili niya para sa akin. Kasi alam niyang gutom ako pag uwi. Sanay na ako sa mga text niyang ingat ka palagi na hindi biro kundi puno ng pag-aalala. Sanay na ako sa mga tingin niya na parang sinasabing buti nandito ka. Lumipas pa ang mga linggo na parang wala lang. Pero sa totoo lang, ang dami nang nagbago. Hindi halata sa panlabas. Pero sa loob namin, lumalalim na. Hanggang sa dumating ang isang Sabado. Rest day namin pareho. Nagyaya si Mark na mag-overnight ako sa apartment niya. Wala lang. Gusto lang daw niya na kasama ako manood ng series at kumakain ng pizza. Hindi na ako tumanggi. Sanay na ako sa ganon. Pagkatapos naming manood, pinatay na namin yung TV. Tahimik na nakahiga kami sa sahig sa tapat ng electric fan. Mainit ang panahon, pero komportable ako.
kasi kasama ko siya. Pareho na kaming inaantok. Bigla niya akong tinapik sa braso. Gio, bulong niya. Sagot ko. Ayoko nang magkunyaring wala to. Napamulat ako. Tumingin ako sa kanya. Nakatitig siya sa kisame. Kung okay lang sa'yo, patuloy niya. Pwede bang tayo na talaga? Hindi ako nakasagot agad. Hindi dahil nagulat ako o nagdadalawang isip. Dahil natuwa ako. Natuwa ako na siya na mismo. Ang lalaking takot sa label noong una. Ang lalaking idinadaan sa joke ang feelings niya sa McDo. Siya na mismo ang naglagay ng pangalan sa kung anong meron kami. Ngumiti ako. Oo naman, Mark. Lumingon siya sa akin at ngumiti rin. Yung ngiting abot hanggang sa mata. Pero di na bago yun. Simula pa lang tayo. Simula pa lang. Tayo na eh, sabi ko. Tumawa siya ng mahina. Oo nga. Wala na siyang sinabi pagkatapos nun. Pumikit na lang siya ulit at inusog ang sarili palapit sa akin. Sumandal siya sa balikat ko at hinayaan kong balutin kami ng ingay ng electric fan at katahimikan ng gabi. Wala nang nag-uusap. Basta kami. Masaya kami at totoo. Naramdaman ko na lang na dahan-dahang humaplos ang kanyang mga kamay sa aking tenga. Pababa sa aking katawan. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng init sa sarili ko. Para bang sumisigaw yung sarili ko at sinasabing, pagbigyan nyo na yung mga nararamdaman ninyo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Wala naman akong karanasan. Pero hinayaan ko na lang yung damdamin ko na siyang gumabay sa akin. Ginawa namin yung bagay na yon. Siya na ang nagmaneho. Hinayaan ko na lang siya. Masaya na lang ako. Masaya na lang ako na nakikitang masaya siya sa ginagawa niya. Pagkatapos nun, pinasaya din niya ako. Sobrang sarap. Bagay na hindi ko makakalimutan sa kanya nung unang gabing yon. Pagkatapos nun, natulog na kami pareho. Wala nang ibang imik. Pero bago kami natulog, bumulong siya sa tenga ko. I love you, pre. I love you, babe. Sumagot na lang ako. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos nun, naidlip na kami. Sa dami ng ingay sa mundo, sa dami ng expectations ng social media, ang sarap ng ganitong relasyon. Yung hindi kailangang ipagsigawan para maramdaman. Yung hindi kailangang ipipilit dahil kusa kayong umupo sa puwang ng buhay ng isa't isa. Wala akong hinihingi, pero ang dami niyang binigay. Kaya kung tatanungin mo ako kung anong klaseng pag-ibig ang meron kami ni Mark, siguro ito yung klaseng
Hindi kailangan ng eksena, kundi ng espasyo. Sa kanya ako naging panatag. At sa piling ko, sisiguraduhin kong maging masaya siya. At ito ang kwento namin. Hindi man siya high quality, pero alam kong totoo. Tahimik, pero sigurado. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento ko. At sana may mga taong na-inspire sa kwento kong ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Gio.